Ako si Neneng. Yan ang tawag nila sa akin. Isang batang babae na sa murang edad ay gusto nang makatulong sa pamilya habang maaga. Kahit alam kong mahirap maghanap ng mapapasukang trabaho dahil sa minor de edad pa ako. Mystic LM. Sabi ng nanay, Neng, gising. Binabangungot ka na naman. Lagi ka na lang binabangungot. Maghilamos ka nga. sabi ko, gising na po ako, Nay. Sige po, iligpit ko lang hinigaan ko tapos magwalis na rin ako sa paligid ng bahay. Nay, bukas ng madaling araw, sasama ulit ako kay tatay para maglinis sa palayan, para pandagdag pambili ng bigas at ulam natin. Sabi ng nanay, Magdala kayo ng nilagang kamote para meron kayong pananghalian ng tatay mo. sabi ko, opo, Nay. Kinabukasan sa palayan, sabi ko, Tatay, pwede po ba akong magpaalam sa inyo? Total ay bakasyon naman. Gusto ko sana magtrabaho sa lungsod. Maghanap ako kahit anong pwede sa akin. Sabi ng tatay. 14 ka pa lang, walang tatanggap sa'yo. Sabi ko, magtatanong po ako sa ibang mga pinsan o kakilala. Kung may alam ba sila pwedeng pasukan. Para makapag-ipon din para sa susunod na pasukan ng school ko. Sabi ng tatay, Pasensya ka na, nak. nakita ko sobrang lungkot ng mukha ng tatay ko. Pero wala siyang magawa. Kasi kulang pa nga sa pang-araw-araw na pangangailangan namin ang kinikita. Nilang dalawa ng nanay ko. At pambili pa ng gatas ng pamangkin ko dahil baby pa lang iniwan na sa nanay ko. Naawa din ako sa pamangkin ko. Marami akong pinagtanungan hanggang isang araw, sinabi ng kuya kong pangalawa na magtanong daw ako sa malayong pinsan namin sa side ng tatay ko dahil nagtrabaho daw sa lungsod, sa auntie niya. At yung kaibigan daw ng auntie niya ay naghahanap ng yaya sa kanyang 1-year-old na baby boy. Pumunta kami ng nanay ko sa lungsod para magtanong kung sakaling pwede ba akong pumasok ng pagiging yaya. Nagpatulong kami sa malayong pinsan ko dahil nandun din siya sa araw na iyon. Nag-duty rin siya. At sa awa ng Diyos, ako ay natanggap agad dahil kailangan daw talaga. At yung araw na yun mismo, ako pinapaumpisa pagbantay sa 1-year-old na baby boy na sobrang napaka-cute at ang gwapo na baby. Manang-mana sa amo kong babae na napakaganda. Mukha siyang artista at parang model ang katawan sa tangkad at kaseksihan. Naisip ko bigla, siguro ganito ang mga mayayaman magaganda ang katawan at kutis dahil may disiplina sa sarili. At masusustansya ang mga pagkain. Lahat na yata napansin ko sa amo ko. Kahit sa mura kong edad, napansin ko rin dahil napakakagalang-galang niya magsalita at halatang marunong magdala ng mga tauhan. At doon ako napanatag. Nalungkot ang nanay ko dahil hindi na ako kasamang umuwi sa araw na iyon. Pero sinabihan siya ng amo ko na pwede naman daw siya bumisita sa akin ang pamilya ko. Kahit kailan at pwede rin ako umuwi sa amin pag Sunday ng day off ko. Binilan pa ang nanay ko ng maraming tinapay para daw maiuwi sa bahay namin. At binigyan din ng kaunting pera para panggastos. Natuwa ang nanay ko nang umuwi. Babysitter. Ito ang pinakauna kong naging trabaho para makatulong sa pamilya. Kinabukasan,
Bumili ng mga damit ang amo kong babae dahil wala akong dala para sa pang-araw-araw na kasuotan. Maliban sa uniform, pero hindi nila ako pinapasot ng uniforme dahil ako daw ay minor de edad pa. Ang trabaho ko lang ay para magbantay at kasamang maglaro at ako ang katabi nito sa pagtulog. Dahil ang amo kong babae ang nagpapakain at nagpapaligo sa baby. Hindi nila ako itinuturing na kasambahay at kung anong kinakain nila ay ganun din ang kinakain ko. Dahil teenager na daw ako, binilhan nila ako ng mga pampaganda sa katawan. Malaki ang pasasalamat ko dahil napakabait nila sa akin. Pakiramdam ko tuloy, parang nagkaroon sila bigla ng isang ampo na teenager.